So, magandang araw po sa lahat. Magandang araw po sa lahat. So ide-demonstrate ko lang sa inyo paano mag-umpisa dito sa, faculty position reclassification system. So, ito yung kanyang URL. Tapos pagka na-type niyo na siya, please enter and then i-click this star para mag-bookmark siya. Tapos click niyo yung login. So, sa mga first time na magla-login, ilagay niyo dito yung inyong, pina-register na email and then yung temporary password na binigay sa inyo ng administrator. Tapos 'pag nalagay niyo na siya, click login. Pagkatapos niyo siyang ma-login, baguhin niyo muna sa mga bagong login lang, like first time niyo mag-login, baguhin niyo muna yung password. Click niyo dito sa baba sa pangalan niyo, go to settings, tapos security, tapos yung kanyang default password na binigay, if maghingi, press enter and then baguhin niyo dito yung password. So yung current password, ito yung temporary password na binigay, tapos yung password na preferred niyo. So make sure na magkatugma itong new password at saka yung confirm password. And paki-memorize po yung password niyo kasi pag mali po yan, hindi kayo makakapasok. And then click save po pag natapos niyo na siya. Tapos click niyo yung application. Pagka first time niyo po siyang clinic o first time pa lang kayo nag-login, mag-activate itong interface na ito. So ito na yung CRA1, CRA2, CRA3, CRA4. So for CRA1, click lang natin para may idea kayo ng laman nito. So ito naman siya yung may mga nagkakatapos lang ng PhD. So dito nyo siya ilalagay sa auto-subwrap nito. Ayan, yung doctorate na yan. So anyway, balik tayo dito sa instruction sa CRA1. So let's say maglalagay ako ng entry under supervisor's evaluation. So click nyo lang po ito. So ito po yung paano mag-upload ng attachment. So click nyo lang po yan. Mag-open ng bagong tawag nito, window, tapos ito na siya. Kung wala pang ganito yung sa inyo, click nyo lang tong plus sign na to para maglabas ng ganito. So, tatlong school year lang naman yan. So, say, lagyan natin, yan. So, tatlong school year. So, make sure na nasa tamang school year kayo pag clinic nyo to. So, halimbawa, magdadagdag tayo dito sa academic year ng 2023-2024. Itong 00 na yan, diyan nyo ilalagay kung ilan yung rating na binigay ng inyong supervisor. So, bago kayo maka-edit niyan, mag-upload muna kayo ng attachment. So, na-upload to attachment. So, ang limit ng ating attachment ay 10 MB. Lahat na po ng attachment yan. So, let's say mag-upload tayo. Drag and drop dito sa area na to. I suggest para mas madali kayong mag-upload, yung folder kung saan ng computer niyo kung saan naka-save yung mga i-upload niyo, buksan niyo na. Kasi ito naman drag and drop or kung gusto niyong pahirapan sarili niyo, click niyo yung browse, tapos hanapin yung folder kung saan kayo naka. But for drag and drop, as simple as click hold lang yung file na upload nyo and then drag nyo dito. So, pag natapos na siya ma-upload, ganito siya magi-green. Tapos makita nyo siya yung ganito. Okay? Tapos click nyo lang yung close. Saka pa ito. Saan na ba yun? Ayan, saka pa siya editable na rin. So, dyan nyo ilagay, halimbawa, dahil brilliant kayo na faculty, ilagay nyo dyan 100. Diba? Tapos click nyo save. Pag-click nyo ng save, magaganyan siya. So, mag-ano din siya na updated siya. Tapos, let's say, burahin nyo siya. Click nyo lang siya ulit. Burahin nyo lang siya. Tapos, halimbawa, nagkamali kayo ng
upload ng file for example. So, balik lang kayo doon sa icon na yon, click nyo. Tapos, ito yung file kanina na-upload natin. Tanggalin lang natin itong icon ng basura na to. Click natin, confirm, tapos, yan, close. So, hindi na siya nagbabago. So, anyway, so, kung pansin hindi siya nasi-save kasi wala siyang attachment. So, anyway, so ganun lang yun siya. So, ganun yung pag-upload at saka remove ng attachment if ever may kailangan i-adjust or may kailangan baguhin. So, ganun siya pag-upload. Tapos, pag na-upload nyo na halimbawa lahat, um, make sure na again nasi-save nyo siya, na-click nyo yung save para pag na-save siya, pag close nyo yan, kasi wala tong click ng back sa landing page na napuntahan natin kanina. I-X mo yan siya, close. Tapos click nyo lang yung refresh tuloy. So pag nag-refresh yan, halimbawa na nalagay na siyang points. Diba? So, may nalagay na siyang points, mag-update na yan siya. Tapos, pagka, siyempre, every now and then gusto nyong tingnan kung ano na yung score nyo, pwede nyo i-click yung individual summary sheet. Magdi-display yan dito ng details nyo. Mahina pa sa internet ko kaya hindi niya kinaya. So, sa baba niyan may mga details na yan ng points. Tapos, yan, close nyo lang pagka okay na. Tapos, yun, ganun lang siya. So, I hope nakatulong yung tutorial na to. And pagkatapos nyo, siyempre, click ulit dito. Then, click log out para labas nila yung. So, yun lang po. Sana nakatulong itong video na to.